Maayong adlaw, Cebu. So, gagala tayo ngayon papunta ng Cebu Tops. So, gala-gala muna tayo ngayon para naman may share tayo sa mga friends natin. Okay? If ever nga pala may bahala kayo na pumunta sa Tops tapos may kasama kayong senior citizen, lolo or lola nyo, ina-priority sa line yan. Kaso, hindi pwedeng isang elderly buong pamilya. Dapat isang lolo or lola, isa lang kasama. So sila, may kasama silang isang senior pero yung kasama nila iba kasi unfair naman dun sa mga nakalinya. Pero inassist naman sila ng mga tauhan sa Tops. Yun, nakasakay na rin. Yung haba ng pila yung matagal. Kaya kung may plano kayong pumunta, like 2 hours yung i-spend nyo na allowance. Then dito sa part na to, wala akong idea kung gaano katagal yung biyahe pero based doon sa Google Map, like 30 minutes lang dapat. So pagdating ng shuttle namin, una ko napansin, ang daming sasakyan tsaka motor. Kasi Sabado, so family day. So maraming tao. Tapos bago pa nga lang kasi establish yung Tops. So it's going to be excited. Last trip for bus is 2:30 a.m. Thank you and enjoy your every moment here. So ito na, papasok na ako. Tapos dito ko nalaman na yung mic ko sana naiiwan ko pala. So lahat ng video ko dito wala, puro video lang. Tapos mag voice over na lang ako. Naiiwan ko yung mic ko eh. So buti dala ko yung gimbal. Yun, na-compromise tuloy. Pero may next time pa naman pupunta ulit ako dito. Lalo na daytime. Kasi ang pinaka-target ko talaga, punta sana ako ng daytime pa. Tapos mag-video ako ng hanggang maggabi para ma-shoot yung sunset sana or something. Para makita ko rin yung Cebu. Para ma-show ko sa inyo yung itsura ng place kapag daylight pa. So dito nakapasok na ako. Tapos yung awkward talaga mag-video sa umpisa. Tapos syempre kakapanood mo ng mga insight tsaka advice. Bahala na. Lahat naman dyan sa loob gustong magkaroon ng memories, videos, tsaka pang-post. So ako okay lang naman. So go with the flow. Dito sa part na to, gusto ko rin nga pala magpasalamat sa mga nanonood, tsaka mga nagla-like ng video ko. So nagkakaroon ako ng idea or parang everyday, like katulad nito, parang yung isip mo ba gumagana pa rin kung ano yung next mo ipopost or i-upload. Tapos kasi parang hindi lang para sa sarili mo yun. At least nasi-share mo sa tao yung mga pwede nilang makita kahit hindi nila mapuntahan. At least nasi-share mo. Tapos nakikita rin nila yung kung ano yung status mo. So, yan. Maganda talaga yung view. Tapos, ang dami nagpi-picture, something ganyan. Tapos ako, ang pinaka-motive ko lang, syempre, mag-share, tapos mag-video. Tapos, may part dyan na yung family. Parang nagpa-picture sa akin. Syempre, parang, okay naman din. Tapos, inisip ko, pag ito magagawa-gawa ko nga ng video. So, may possibility talaga na dapat kahit sinong may encounter mo, i-please mo sila kasi mag-engage ka sa ganito. So it's not possible na sobrang dami kang makilala, ma-engage, ganyan. Dapat be nice to people. Tapos hindi naman din ako nagpa-picture, solo lang ako. Tapos dito sa part na to, binidyohan ko na rin yung mga kainan para magkaroon na kayo ng idea na may kainan din naman dito. Tapos bawal nga pala sa shuttle na kumain. Hindi naman sila masyadong stricto. Kapag may kinakain kayo, hindi naman nila like
bawal dalhin something ganyan. Pwede nyong i-keep basta pag nasa shuttle kayo, bawal may kinakain. Tapos pagka nandito na, yan, may mga makainan. Tapos, yan, binidyo ko na lang din. Pero, hindi ako kumain din yan. Kasi, sobrang dami nga ng mga tao. Tapos, pamilya pa. If ever mag-order ako, parang mas manghinayang ako sa oras. At least, na-feature ko. Tapos, dito sa part na to, may mga nagtatanong sa akin, like, dito merong signal. Sa biyahe, parang may part na walang signal, parang pawala-wala ka. So, may nagtanong sa akin kung malamig ba kasi, parang elevated yung lugar. Pero, hindi naman siya ganun kalamig. Mas malamig dun sa Osmeña Peak. May mga part talaga na mga bundok, tas malamig dito, mahangin. Pero napipil ko yung pressure habang nasa biyahe. Like yung parang nagbabara yung eardrums mo. Yun, parang pagka naka-experience ka ng ganun, ibig sabihin yung location mo talaga medyo malamig. Kasi na-feel ko yun dati nung papunta kami sa Tagaytay nung college pa ako. So dito, na-experience ko yun habang nasa biyahe. Pero paglabas mo, normal lang naman din. Malamig siya kasi pag mahangin, pero hindi ganun kalamig na parang katulad sa tops or something na ibang higher elevation dito sa Cebu. Pero okay na rin kasi gabi, at least di mainit. Then, kung may plano kayo talaga pumunta ng gabi, mas maganda kasi gabi kasi makita niyo yung city lights. Ang struggle, pagkagabi, wala masyadong lights. So, if magse-selfie kayo, magvi-video, mako-compromise yung camera nyo. So, may mga lights naman, tutok lang kayo dun sa makita yung face nyo. Yan, depende pa rin sa phone. Pero yun, isa sa mga tips. Kasi yung mga hagdan nila o yung mga lakarin, may mga ilaw-ilaw for safety purposes siguro. Kasi kapag talaga walang lights, may mga part na parang lalakad ka, tapos yung pala pababa or paakyat, makadisgrasya. So, nandun yung mga lights. Anyway, if ever may mga lights, syempre yung mga tao, blockings pa rin, nagsiselfie. So, yun, kailangan mo talagang kumuha ng magandang spot para kapag nagpicture ka, meron sa'yo naka-lights. Unless na meron kang dala na pampailaw, like flashlight. Sa case ko, habang nabibideo ako, may time na parang naka-standby yun. Tapos, may dala naman ako isang cellphone. Ino-on ko yung flashlight para maganda yung kuha ng video or picture ko. Tapos dito sa part na to, mas maganda yung view kasi mas mataas yung place mo. Kaso nga lang, challenge talaga yung gabi. Tapos ang daming noise sa video tsaka sa camera. So, yun, nag-matter kung gaano kalakas yung phone na gamit natin. Kasi, ayun nga, gabi. Maganda sana yung view kaso pagka nag-picture tayo, wala, struggle. Masyadong madilim. Tapos, kulang sa lights yung lugar. Tapos, nung nandito na ako, sinet up ko yung gimbal ko tsaka yung camera para may steady na video. Yan, kunan ko yung mga dumadaan. Tapos, nag-expect ako na parang try ko mag-selfie or picture kaso talaga madilim talaga dyan sa part na yan. Hindi katulad dun sa baba sa circle, at least kahit paano yung mga lights. Dito, ito na kasi yung part na dun sa taas na papasok ka tapos 50 pesos yung entrance. Tapos sa right side, yung entrance. Then sa left side ka bababa. Hindi pwedeng kung saan ka pumasok, doon ka rin bababa. So dito na yung part na sinetap ko yung tripod tapos inon ko yung flash or flashlight ng isa kong phone para makita ko. Sobrang dilim talaga dito. Maganda sana talaga yung view. Kaso nga lang yan. If ever na magsa-selfie tayo, parang struggle. Kailangan ng mga spotlight. Kaya nga gusto kong talaga, ang pinakaplano ko talaga morning hanggang gabi. Para, syempre pag morning, kita lahat ng view, ganyan. Tapos pag gabi,
makita nyo rin yung itsura. Kasi mas maganda talaga yung view paggabi kasi city lights. Pero sa umaga, makita nyo yung parang pinaka-nature ng Cebu Tops. Kung ano siya, maganda rin naman. Parang, syempre, iba yung beauty ng daylight sa night time. So yun, if ever, possible naman talaga na pupunta ako ng umaga. Tapos dito sa part na to, okay na mag-video tsaka mag-camera, mag-selfie. Kaso nga lang, nagigigil ako sa gimbal kasi naka-reverse yung control. Pwede naman ayos sa option kaso nga lang, wala akong time. So, yan, laro-laro muna. Tapos yan, kasi yayab akong mga shots. Sobrang dilim dito, okay sana. Ayan, kapag mag-angat-angat ako kasi yung gesture sa gimbal, kapag nag-palm sad ka, ibig sabihin nun, i-follow ka or i-stop. Kaso nga lang yun yung nangyayari, naka-follow na sa akin. Tapos kapag may dumaan na ibang tao, hindi siya ganun ka-specific. Pero kapag nasa app ka ng DJI, specific yun kahit dumaan yung tao, marami sa'yo lang naka-follow. Pero kapag sa sa video mo lang, naka-follow sa'yo pero mag-struggle yung gimbal kapag may dumaan ng mga tao. Kasi pag ginamit ko naman yung Mimo, makompromise yung quality ng video. So, yan. Dito yan sa part na nasa pinakatuktok ako tapos ang ganda yung view. So, panoramic shot sana ako. Pero okay na to.